sa DRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Eksakto en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isusumiti na ngayon ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang panukalang budget sa susunod na taon para masimulan na ang insertion, ang realignment, ang deliberasyon bago ito maipasa at maisa batas. Ito daw po ay pagtalima sa nakasaad sa konstitusyon na nag-aata sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas na magsumite ng budget of expenditures at sources o panggagalingan ng gugulin sa loob ng 30 araw mula sa pagbubukas ng bawat regular na sesyon ng Kongreso. Hawak na po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang kopya ng 2026 National Expenditure Program. Matapos itong isumite sa kanya ni Budget Secretary Amina Pangandaman kahapon. Nagbutal pa. Naka-outline sa NEP o National Expenditure Program ang panukalang 6.79 trillion pesos budget para sa 2026, mas mataas ng 7.4% kaysa sa kasalukuyang budget. Ang panukalang budget ay nakaangkla sa tinatawag na Agenda for Prosperity na naglalayon daw pong pondohan ang mga programang nakatuon sa Nurturing Future-Ready Generations para matamo ang full potentials ng bansa. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At may team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk Maganda morning. and go across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Line Friday! Yahoo! in the hum Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? across the sky. How are ya? Uy, at ano ba itong nakasulat na ito? May follow-up pa si Val Gonzales dyan? Yan yung kanina. Kanina. Oo, nagulantang ako dyan sa balitang yan kahapon, ano? Pinag-uusapan nga namin ni Bailon. Ngayon!
Pagka talaga minamalas ka, no? Pero mo maglalakad ka lang, mabagsakan ka yan. Ito po yung binura ni Yuel. Sabi niya, tama na yan. Tama na. Nakapag-follow up na dyan. Oo, kaya dapat talaga yung mga construction na ganyan, kompleto sa Pero sa ongoing safety ba measures. ongoing ba yung construction? Mukhang hindi naman Mukhang tapos yung building na Ayan wala namang may construction ongoing ba? Wala parang wala Oo, ayan nga tingnan wala mo. akong batsero. Ano yun? Siguro nagka-depression lang yung biruin mo back job. Baka yung gumawa ng flood control, yan din ang gumawa ng building. May napirasong semento, yung ang tawag doon, yung palitada, yung palitada, natungkad. Oo, grabe, biruin mo kung gaano kataas yan. Di ganun din ang velocity nun. Yung bilis nun ng pagbagsak. Tapos tatamaan ka. Anong kondisyon ngayon ng dalawang walang kalaban-laban, naglalakad estudyante? Naglalakad. Talaga naman yung binabanggit ko kapag ganyang may mga construction, kapag may construction, di ba naglalagay ng mga niya. Pero tuwing dadaan, kapag nakakakita ako ng ganun, kahit nasa sa hangkang, kabi-kabila ang ginagawa dyan. Talagang mag-aalala ka pa rin, baka may bumagsak na debris. Di ba? Falling debris. Sabi nung mga dyan, debris. Falling debris. Falling debris. Dito wala kang kamalay-malay dahil walang construction. Wala namang palang construction. Akala ko naman merong nagre-repair. Wala sa parting 'yun ng condominium na 'yan. Hindi rin maliban na lang kung matagal nang nakikita nung building administrator yan, wala siyang ginagawa. Negligence yun. Pero kung ngayon lang, halimbawa lumakas lang yung hangin. Tapos sa katagalan na ng building wear and tear ba? Ano pangalan nitong condominium, Yuel? Sa Roses to Roses Corner Morato, Combachero. Roses Corner Morato. Medyo luma na yung mga building dyan. Luma na rin. Ayan tingnan mo naman yung itsura nga. Mataas pala nasa gawing dyan, gitna yung building na yan, Combachero, yung condo na yan. Dyan may restaurant yan Diyan ko nakita si Kwan, may kasamang babae. Sino? Baka naman misis niya. Hindi nga Hindi niya misis. Nagkagulatan nga kami. Tinan mo kasi tago yun nasa ilalim na, alala mo, yung nasa ilalim na ganun. Yung Taste of LA. Hindi ko masyadong alam yan kung batsero. Kung ganun lugar yung sinasabi mo. Hindi, restaurant talaga siya na. Yung Taste of LA. Alam ko yun. Yun mismo. Malapit yan sa. Malapit doon. Yun mismo yung sinasabi ko. Napakagandang restaurant nun. Madilim lang. Madilim. Madilim, di ba? Merong pagpasok mo, tapos may hagdan pababa. Madilim. Nung Nagkagulatan pa kayo, ha? Nagkagulatan sino naman ang kasama mo? Si Mrs. Alam mo naman ako. Si Mrs. Nagulat din si Mrs. Dahil ibang kasama niyong nakita niyo. Hindi, kaya nagulat si Mrs. Dahil nagulat ako ba, hindi naman niya kasi kilala yung nasa lubong ko Ang bira pati siya. Anyway, naalala ko lang yung landmark. Malapit yan. Atherton Place Condo. Diyan sa Tomas Morato, Roses Avenue. Paano kaya yung gagawing diskarte ng LGU diyan May mananagot, dapat may mananagot talaga diyan. Diyan sa may-ari o sa administration niyang condo na yan. Kaya mag-iingat-ingat tayo. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay kapag talagang ang aksidente ay nangyayari kahit saan. Sabi nga doon sa patalastas, accident happens anytime. Anywhere. Kaya kailangan, sigurado ka sa brake fluid mo. Yun. Ito walang brake fluid.
Pero nagpapaalala po ang isang pharma company na bukas na pala, kumbatsero. Bukas Unahin na ba? na natin ito. Oo. Itong Sagip CPR Advocacy. Ito po yung pagbibigay ng impormasyon. Malay mo, yung konting tulong na naibigay mo na yun sa isang nanganganib, yun ang magsasalba sa kanyang buhay. Dahil iba ang may alam. Iba ang may alam. Oo, di ba? Lamang ka eh. Lamang ka talaga. Lamang ka pagka may... Yan ang itinataguyod noon ni Kong Angel di ba? Yes. Nang kasama natin noon dito si Kong Angelo Palmones. Yun yung kaalaman sa CPR. First responders, generally. Yung first aid. First aid. Ito po ay gaganapin, ito pong kick-off ng Sagip CPR ay gaganapin dyan sa Cagayan de Oro. Bukas. Doon ilo-launch yan, no? Bukas. Doon ang launch. August 14. At wala raw pong bayad ito. Walang hidden agenda. Ayan, isinasakatuparan at itinataguyod ng Belkens. Ayan. Belkens Pharma. Sobrang ganda nitong gagawin na to ng Belkens. Kasi kumbatsero, kagaya nung napag-usapan natin, kapag kami tumumba sa loob ng pamamahay mo, tapos wala kang kalahal, tumawag ka na ng ambulansya. Katulad nung nang kinuwento ni Boy Gonzales kahapon. Isang oras. Isang oras na. So kailangan meron tayong kaalaman kahit papano sa first aid. Lalo na yung CPR. Yung CPR po, yung may alam, paring Ray, hindi lang yon pag kami nalulunod, yung napapanood mo. Yung napapanood mo, naka-two-piece, tapos biglang lalapit yung... tapos ikaw ay nag-aabang-abang lagi sa ng malulunod. Iba naman Iba yun. Yung mouth-to-mouth resuscitation. Pero bahagi pa rin yun ng first ng ginagawa ng mga first responders, di ba? Yung tinuro dati sa atin ni Kong Angel, di ba? Bago yan. Iba talaga kapag meron kang, at saka yung mga karaniwang sakit, yung mga senyales ng mga symptoms ng ang isang tao ay inaatake. Yes. O isang taong meron na palang nai-stroke na pala. Yun. Dahil yung bilis na nakasalalay ang buhay niyan, tsaka yung pinsala sa katawan, sa bilis ng kung gaano katagal mo madadala sa ospital. Tulad doon ng stroke. Kapag hindi ninyo alam na yun pala yung nakangiwi ng nangingin, akala nyo nakikipagbiruan lang. Kapag natagalan ho yun na madala sa ospital, kung hindi man mamatay yun, yung pinsala sa katawan, yung maisalba man siya, yung pinsala sa katawan niya, irreparable na. Kaya talagang dapat nakikibahagi tayo sa ganitong pagdaragdag ng kaalaman. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Oras po natin. Mr. Jalamtang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules at 13 ng Agosto 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Crime rate sa bansa bumaba ng halos 8% ayon sa PNP. Department of Tourism may pa-seminar sa mga oldies na nakabase sa Maynila para maging tour guide. Malacanang kay BP Sara.
O mensahe ng Malacanang kay VP Sara, madalas na pagbibiyahe, hindi solusyon sa problema ng Pilipinas. Senate President Cheese Escudero pumalag sa pag-connect ng pangalan sa isang kontraktor. Tinawag na demolition job. 3 estudyante sugatan ng mabagsakan ng debris mula sa isang gusali sa Quezon City. At 5 patay, 9 sugatan sa aksidente sa Tarlac. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Ibinida ni PNP Chief General Nicolas Torre III na naging epektibo ang kanilang anti-criminality campaign matapos bumaba lang halos 8% ang mga krimen sa bansa. Sa 124th anniversary ng Police Service, sinabi ng PNP Chief na bumagsak ng 7.75% ang crime rate mula August 2024 hanggang June 2025. Sa tulong daw po ito ng bagong 911 system, isang technology na may kakayahan na ma-detect ang lokasyon ng isang taong tumatawag. Bukod pa ito sa mas pinalawak na presensya ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa nasabing okasyon, sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5 minutong pagtugon ng PNP sa krimen sa pamamagitan ng personal na demonstrasyon mula kay PNP Chief. Bahagi pa nga yata doon yung yung mayor sa Mayor ng 13 Martires, Cavite. Bakit nga ba naisip-isip ni PNP Chief na si Kwan ang tumawa, nag-suggest si Secretary John Vic. Siguro wala man lang walang top of mind siguro. Top of mind ni Secretary. Puntahan nyo nga si Mayor. Pinuntahan sa munisipyo. Ang bilis ng response ng police At ilang 2 minutes 2 minutes nandun na. 2 minutes. Wala doon siya. Puntahan niyo sa bahay. Maya nandun din sa bahay. 2 minutes din. Ganun kabilis. Bilis din Nagpaliwanag tuloy yung Mayor Sabi ni Mayor, ganun naman talaga May mga yung pag-aasikaso ko sa bisita ko sa bahay, parte niya ng pagtatrabaho ko. Totoo tama naman yun. Talagang kapag ikaw ay public servant, pag ikaw ay politiko, lalo na ito, Mayor, walang oras yan hindi pwedeng papasok ka na 8 to 5 sa opisina, tapos na. Kaya nga sabi sa Constitution ang public officers and employees must at all times. Ayun, tinan yun. At all times sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Be accountable to the people. Sabi siguro ng mga taga 13 Martires, at all times daw puntahan natin sa bahay si Mayor. Ayun nga. Kaya ayos yun, Mayor. Wala kang problema doon. Ayos, no problem doon. Mayor. Kaya lang hindi pinakita kung naka-duster si Mayor nung dumating yung pulis. Akala ko ba, Mayor, nagtatrabaho ka? Naka-duster ka. Ganito ho kami talaga sa bahay magtrabaho. Naka-duster, naka-rollers. Malilig. Nanay ang dating. Alas 6:25 na ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Good news sa mga senior citizens sa Maynila. Ayan. May alok ang National Commission of Senior Citizens at Department of Tourism ng libreng 7-day tour guide training para sa 30 senior citizen. Ang naturang pagsasanay na gaganapin sa September 23 hanggang October 1 ay requirement para sila ay maging accredited community tour guide sa ilalim ng DOT. Ayun. Kinakailangan lang sila taga Maynila. Okay. Taga Maynila. Edad 60 pataas, pero physically fit at fluent sa Ingles. Yung bigat naman ng requirement na yan. Talagay ko kaya-kaya yan. Kaya-kaya sa mga taga Maynila. Alam mo na may mga taga Maynila. Hey Joe! Come on Joe! Hey Joe, would you spare me a dime?
Joe? Hiningain yung turista. Hiningan ka agad eh. Hindi pa nakikilala eh. Lalo dyan sa Maynila, kumbachero, kung taal na taga Maynila yung senior citizen, ay napakaraming magagandang puntahan dyan eh. Yan lang, sa Intramuros na yan. Intramuros area na yan, sa may Fort Santiago. Doon pa lang pagod na yan eh. Hindi na makakaabang ko lang. Siguro. Go ahead. You go there. And then after there, you go there. You come there. And then after that, you come there. Napagod na pala. Napagod. Pero kaya nga ang requirement ay physically fit. Physically fit. Yun ang isang saka marami ngayon mga may edar na. Physically fit, kumbachero. Dapat to talaga mainam yung naisip na yan ng Department of Tourism at ng National Commission on Senior Citizen. Ito may nag-apply na. Meron taga Manila, si Kuya Jerry Labasan taga Laguna yan. Taga Oroquieta, Texon Oroquieta. Alam kabisado raw niya, palalo na yung Blooming Treat. Si Vic Lima. Magaling yan. Magaling yan. Batang Maryland yan. Talaga yan. Kaya ang accent, at kabisado niya ng Manila. Ang accent niyan, kumbachero, DC accent yan. DC accent. Washington DC. Washington DC yan, kumbachero. Kanilda season, Ka-Ed, hindi po kayo ubra dahil taga Bohol po kayo. Kailangan taga Maynila. You can send in your application form. What? Curriculum vitae. Curriculum 2x2 ID photo, whole body. 2x2,000. Kaya kailangan straight Straight kayo. Nakakuba. Wag yung nakakubang gano'n. And your senior... Pag niyo ipapakita yung tungkod. Huwag niyo ipakita yung tungkod. Alisin niyo muna gano'n pag magpapapicture na. And your senior citizen ID issued by OSCA. Ayun. Oscar Orbos. Office of Manila. Ba't napunta ng Pangasinan? Office of Senior Citizens Affairs. Ayan. Ito po yung address, yung email address ano ba to? SECADNA at nsc.gov.ph. Dito pa lang. Parang dyan tayo magkakatalo na eh. Sa email address pa lang eh. Ito daw po ay hanggang August 22 lamang. Ang submission. Ano raw? Sabi ni Lolo. Ano raw? Pakay ulit. Ha? Panginoon kong buhay ito. 6:28 ang ating oras. Mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. May paalalang Malacanang kay Vice President Sara Duterte. Hindi sagot ang pagbiyahe para masolusyonan ang problema ng bansa at alisin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi trabaho ng Vice Presidente at wala rin sa konstitusyon na kailangan siyang magbibiyahe para siraan ng Pangulo at udyukan ng taong bayan na alisin ito sa pwesto. Reaksyon ito ni Attorney Castro sa pahayag ni VP Sara na hindi siya nagta-travel para magliwaliw, kundi bahagi ng kanyang layunin na makipag-ugnayan sa mga Pilipino nasa abroad, lalo na sa mga dismayado sa kalagayan ngayon ng Pilipinas. Hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Si Attorney Claire Castro na nakasuot ng sayang anong kulay yun, kumbachero? Pula. Pink. Parang pink. Hindi, parang fuchsia eh. Fuchsia. Spell fuchsia. Pink na lang. Pink na nga lang. Pink na nga. Tama, pink. Ayan, pink. Mas maikli o red. Good morning, Yusek Claire Castro. Tinatawag pala siyang Auntie Claire ng mga DDS. Auntie Claire. Kaya bakit daw? Dahil sa parang tsahin daw. Dahil sa kanyang mga style niya. Tapos
Hindi talagang pagka ikaw ay diehard Duterte fan, makasara ka, makadigong ka, makabasti. Pag narinig mo to si Claire Castro, mabubusit ka talaga kay Claire Castro pala. Halimbawa, inilagay mo yung sarili mo sa mga DDS. Inisip mo DDS ka. Pakinggan mo si Claire ka, mabubusit ka talaga. Mabubusit ka talaga. Hahanap ng may babansag sa kanya. Talaga. Pero kung ikaw naman ay, halimbawa, medyo nabubusit ka naman sa mga Duterte, sasabihin, galing nito si Claire Castro. Yan lang dapat. Effective. Kasi pagkasabi nga, kapag ka ikaw ay binabas, o kaya ay nabubusit mo yung ibang tao, ibig sabihin, magaling ka. Effective ka. Lalo na sa ganitong trabaho, nadideflect yung focus o yung attention sa kanyang principal. Kay BBM. Sa kanya napupunta. Kaya nga kaya nga gusto nila ngayon, siya ang lightning rod. Parang gano'n. Ang sabi ng mga DDS, tanggalin nyo na yan, nakakasira kay BBM. Kahit sino ilagay nyo dyan, hindi nyo magugustuhan. Totoo yun. Kaya si Claire Castro siguro pangisi-ngisi lang pagka nakakainis talaga. Tony Claire, magandang morning! 6:32 ng umaga. Maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Itinanggi ni Senate President Cheese Escudero na konektado siya sa Centerways Construction and Development Incorporated na sinasabing pinakamalaking donor niya noong 2022 elections. Ang nasabing kumpanya na pag-aari ni Lawrence Lubiano ay nakakuha ng mahigit 5 bilyong pisong halaga ng flood control projects mula 2021 hanggang 2024. At ito daw po ang nagbigay kay Escudero ng 30 million pesos na campaign funds noong 2022 elections. Nilinaw ni Escudero na hindi niya tinulungan ng Centerways na makakuha ng flood control project sa pamahalaan at nung makakuha ito ng pinakamalaking kontrata ay wala pa siya sa Senado kundi gobernador pa ng Sorsogon. Sa tingin ng Senate President, bahagi daw ito ng demolition job laban sa kanya para matiyak na matatanggal siya sa pwesto bilang leader ng Senado at umusad ang impeachment laban kay VP Sara sa susunod na taon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pagbid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Ang tinig ni Senate President Cheese Escudero. Susunod! Dito po! Follow up tayo sa 3 estudyanteng nabagsakan ng debris mula sa isang condominium sa Quezon City. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:34. This time check is brought to you magsulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, katanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Sama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:39 ang ating oras. Sugatan ng 3 grade 7 students makaraang mabagsakan ng palitada mula sa isang condominium sa may Tomas Morato at Rosas Avenue sa Quezon City. Naglalakad ang magkapatid na ang kambal. Ayun, kambal pa pala ito. At isa pa nilang kaklase na pawang 12 anyos nang masapul ng bumagsak na debris.
Sus Mariano, kain doon. Ano talaga yun? Yung ano ba tawag doon? Yung bangkete, no? Oo, daanan talaga ng tao. Nasa pool ng bumagsak na debris mula sa mataas na palapag ng Atherton Place Condominium. Kritikal ang kondisyon ng dalawa sa mga biktima matapos na mapuruhan sa ulo. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente at ang posibilidad ng paghahain ng kaso lalo't hindi umano ito ang unang pagkakataon na may nabagsakan ng debris mula rin sa naturang kondo. Meron nang nauna. Ay, pambira. Problema na ng building yan. Alas 6:41 na ng umaga, 5 ang patay habang 9 ang sugatan matapos na bumangga ang isang closed van sa metal fence sa Central Luzon Link Expressway sa Tarlac City. Nangyari ang aksidente sa barangay Balincanaway matapos na mawala ng kontrol sa manibela ang driver na naging dahilan ng aksidente. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rainier Mercado, Tarlac City Police Chief, nagmula sa Caloocan ang mga biktima at patungo sana sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Meron pa rin tayong bagyo ngayon, bagyong Goryo na nadyan sa extreme northern Luzon. Kuha tayo ng update mula sa Batanes. Nasa linya natin ang Batanes pala ngayon, kumbatsero, ay nasa ilalim ng signal number 2. Makibalita tayo mula sa PDRRMO ng Batanes, si Dan Esdicul. Dan, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying ito. Yes, magandang morning din po, Ka Jerry at Ka Tunying. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Kumusta po kayo dyan ngayon sa Batanes? Malakas po bang hagupit ng bagyong Goryo? Sa ngayon po ay nararanasan natin ng moderate to heavy na ulan, pabugso-bugso din po, pati hangin, pabugso-bugso din po sa ngayon ang nararanasan dito. Pero pabugso-bugso pa lang. Pero ang Batanes naman, kung iisipin natin, talagang sanay na sa ganyang mga bagyo, Dan, no? Yes po, medyo sanay na rin po tayo doon. Lagi naman po. Dahil daan ng bagyo. Pero may malakas na hangin at ulan, magkasama ba itong Goryo na ngayon ay nandyan kayo naapektuhan sa Batanes? Yes po, pabugso-bugso sa ngayon ang nararanasan mula kaninang mga bandang alas 3 sa madaling araw ay naranasan din yung pabugso-bugsong ulan at hangin. May mga report na kayo ng mga pinsala? Sa ngayon po ay wala pa, pero kanina nag-road monitoring kami. May mga nalaglag lang na mga bato, pero so far wala pa po tayong reported na mga damages or incident po. Ang mga taga-Batanes po ba nagsisilikas pa o kayang-kaya na ng mga bahay, matitibay na bahay na ang disenyo po ay talagang kayang-kaya ang bagyo? Sa ngayon po, hindi naman lahat ng bahay dito ay talagang matitibay. Meron din po mga gawa sa light material. Pero ang advice po namin sa kanila ay lagi kung pag ganitong panahon ng bagyo ay itatali ang mga bubong. At pwede rin po maglagay ng mga tapangko o di kaya window shutters sa mga bintana para lesser po ang hangin na papasok sa loob ng bahay. Pag signal number 2, ano bang automatic na walang pasok hanggang high school? Senior high school, Sir Dan? Yes po, sa ngayong umaga ay nag-anunsyo na po ang mga different mayors, mga local chief executives na wala na pong pasok ang mga bata hanggang senior high school po. Hanggang senior high school. Yung palang mga tulong, ano ba, pagka may mga ganitong bagyo, di ba kadalasan galing pa sa ibang probinsya, Dan, ang mga ayuda? Yes po, tama po yun. Pero sa ngayon po, meron tayo mga naka-preposition ng mga family food packs, hygiene kits dito. So, yung mga family food packs ay bawat munisipyo, meron na po sila naka-prepo doon sa kanilang kanyang munisipyo. So, medyo ready na po. Pero tama po kayo sabi niyo na kapag ka merong tulong, ay siyempre, hihintayin lang ho namin yan
paghupa pa ho ng dagat dahil via barko lang po ang ng mga ang hirap dito. yan eh. Saka laging problema nyo dyan sa, ewan ko lang kung naremedyohan na, yung signal ng komunikasyon. Sa ngayon po, ganun pa rin ho. Intermittent pa rin ho. Mahina ang globe, tapos yung smart, now you see, now you don't. Parang ganun po siya. Oo nga, no? Di ba, samantalang, at kung tutusin, malapit pa rin ang Batanes. Hindi ba kayo na, nakakasagap ng signal ng Taiwan, ganun? Hindi po. Nakadepende lang kami dito kaya ang data namin is more on nakadepende po sa Starlink. Satellite. Oo, satellite. Yes po, mas maan po siya, mas reliable Mas reliable. sa mga panahon. Pag ganito, canceled na mga flights, ano? May regular flights na pa ba ang ang Batanes to Manila, Dan? Yes po, kahapon pa ho nag-cancel ang Philippine Airlines dito sa Batanes na bali for today, pero kahapon may flight pa. Pero ngayon, nag-anunsyo na po sila kahapon ng hapon na wala pong flight, canceled lahat na pupunta rito. Dahil sa bagyo. Pero pag wala yung normal na araw. Normal na araw, daily na ba ang flights dyan? Yes po, daily po sa ngayon at minsan twice a day pa. Aba, tinan mo nga naman. Biyahe, tapos Manila. Pero minsan nagbabawas lang sila ng flight pag medyo kukunti ang pasahero, but as of now, daily po talaga merong flight dito. Huwag niyo masyadong gagalingan yung tourism nyo kasi pagka dinagsa ng maraming turista yung Batanes, baka dumumi. Oo. Pero totoo yan, marami sa ating mga kababayan, maski ako, hindi pa ako nakarating ng Batanes eh. Ako, nakarating ng Batanes kasi at dati, gustong bumalik. Inaalala ko, yung kapag pupunta ka yan, tapos biglang makakancel ng flights, hindi ka makauwi-uwi. Yun lang. Dahil sa sama ng panahon. Pero dati kong batsero ay hindi araw-araw. Every 3. Ngayon, naswerte na ng ating mga kababayan. So, Philippine Airlines lamang ang meron dyan. Yung isa pa, yung Cebu Pacific, wala ba? Dati po may Cebu Pacific previous years bago pandemic, pero sandali lang po sila. Yung PAL na lang po ang naiiwan dito. At meron din mga ibang plane, yung Sky Pasada from Tuguegarao City, pero maliliit lang na aeroplano lang po yun. Tuguegarao. Ganda niyan. Yung especially yung, anong tawag doon, Dan, yung Marlboro Hills ba yun? Yung tinatawag nilang Marlboro Country, parang ganun. Rolling, ganun rolling hills, no? Rolling Hills. Rolling Hills. Ang ganda ng lugar na yon. Saka pagka nandun ka sa may tabing dagat, kumbatsero, talaga namang isipin mo, ikaw ay nasa Europa. Matindi to. Kaya nga, sabi ko, wag sanang dumaming masyado turista dito. Para hindi masira. Kasi patawarin ako, talagang ganun. May mga turista na pag napunta sa katulad nitong Batanes, baliwala sa kanila yung kalinisan. Last na lang, hindi pa ba dumadami tao dyan? Ganon na ba ang populasyon ng Batanes? Pwede ba kayong mag-accept pa ng mga migrants? Sa ngayon po ay last year lang po na census ay nasa around 18,300 plus yung tao rito. Minsan mas marami pa yung turista dumarating, pero sa ngayon medyo mababa ang dating ng turista dahil tagbagyo. Kamakailan po ay may mga na-stranded din mga turista dito nung nakaraang panahon ng habagat. Kaya po humingi rin kami ng tulong sa Philippine Air Force na mailipad yung ibang turista rito na stranded ng halos more than a week siya. Timo kong batsero, no? 18,000 lang ang tao dun sa... mas yung tao dito sa barangay ng itong DCRH, mas marami pa eh. Kaya nga. Kesa sa isang probinsya ng Batanes, ano. Well, anyway, andyan pa ba yung Honesty Store? Yes po, buhay na buhay pa rin. Aba, tinan mo nga naman. So, totoong marami pa ring honest. Diyan, matutuwa ka dyan sa... Hindi, talagang masarap puntahan yung Batanes, kumbatyero. Subukan mo. Dan, baka pwedeng mag-imbita. Kailan ba ang best time para magpunta ng Batanes? Ayan.
Ang best time po papunta rito yung summer, pero kung gusto makaranas ng medyo malamig-lamig na panahon ay January, February, malamig Yun. sa Batanes. Oo. Pero pagdating ng yung magandang panahon is around na mga March, April, May, ganun medyo mainit lang. Ang medyo marami lang parang kumukontrol sa amin dito, medyo mahal po ang pamasahe sa eroplano. Para sa ibang lugar. Yun po siguro yung parang nakakatulong. Minsan sabi natin nakatulong, pero sa totoo lang kami ang nahihirapan dito dahil sa sobrang mahal. One way ba naman 15,000. So, hindi mamumulubi. Talaga, ano? Wala bang barko na biyahe? Meron, maalon. Meron po, pero cargo ship lang po siya. Walang passenger na vessel. Kaya yung mga karne ng baboy nyo galing pa ng Cagayan no? Marami. Hindi po, dito na rin po. Meron na rin kayong mga ayun, nako. Ayan. Local na po. Ang hirap na predicament no. Gustong-gusto mong papuntahin yung mga tao. Wala kang kulang ka sa ang liit lang nung lugar. Tapos ang taas ng pamasahe. Pagka nang binabaan yung pamasahe, baka doon magsamasyado yung maraming tao. Baka hindi nyo naman kayanin. Hindi, kasi mataas ang pamasahe dahil konti pa rin talaga yung pasahero. Pero pag dumami na yan, palagay ko bababa na rin yan. Tingnan mo na, hindi lang PDRRM mo si Dan ngayon, kundi tourism officer pa ng Batanes. Sabi natin. Sir Dan, maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat din po at magandang umaga. Magandang umaga po. Ingat po kayo dyan. Si Dan Isdigul ng Batanes. Samantala, nilinaw ni PhilHealth President Dr. Edwin Mercado na ang Yakap program ay pinalawig lamang na dating konsulta program. Ayon kay Dr. Mercado, saklaw ng bagong programa ang karagdagang 54 na mga gamot at 6 na laboratory test gaya ng mammogram. Ibinida ni Dr. Mercado na madali itong ma-access ng publiko dahil meron ng 4,300 accredited clinics para sa Yakap program ng PhilHealth. May mga 4,300 na po kaming accredited na Yakap clinic. Kasama na po dyan yung datihang konsulta, automatic naman po yan magiging Yakap clinic. Pwede po kayong punta sa inyong pinakamanong natin na local health insurance office ng PhilHealth para tanungin kung ano po yung mga accredited na mga clinics. Si Dr. Edwin Mercado. Maglalabas pa ng ibang pangalan ng contractor sa flood control project ang Pangulong Bongbong Marcos. Bukod pa sa naunang 15 isiniwalat nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, initial na investigasyon pa lamang ang naunang inilabas ng Presidente at marami pang iipunin at ibibigay na report ang Pangulo kaugnay sa mga palpak na proyekto sa baha. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Antabayanan niyo po ang follow-up dyan sa 15 anyos na batang babaeng binaril ng kasintahan sa Nueva Ecija. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ay, magandang umaga sa mga taga DPWH na nakikinig po sa atin. Totoo ba to? Iba talaga, beleaguered kasi. Kumbaga, si Secretary Manny Bonoan ngayon, siya ang man of the hour. Marami na yatang pumupunterya sa kanyang posisyon ngayon. At ito, kalat na kalat ngayon sa DPWH na meron na raw pong papalit kay Secretary Manny Bonoan. Tinan mo nga naman. Dahil, kahit pa sabi ng Pangulo nananatili ang kanilang trust and confidence kay Secretary Manny Bonoan. At ang ugong na ugong daw ngayon sa DPWH si Yusek for Planning Services
Maria Catalina Cabral, si Yusek Cathy Cabral. Baka ano mo to, Mother? Mother. Mother. Mukhang magiging DPWH Secretary ka na. Yusek Catalina Cabral ng Batanes. Aba, tinan mo nga, Taga taga Batanes Batanes pala yan, ano? Ang posibleng italagang kalihim ng departamento dahil ito na rin mismo ang sinasabi niya sa mga pulong ng mga opisyal, ganon. Aba. Sinabi po ng mga maiingay na bubuit. Hindi lang isa, marami. Na nag-apply. Ipinamamalita na ni Yusek Catalina Cabral na siya na malalagay. Parang ganun ang dating nitong balita dahil si Yusek Cabral daw ay nag-apply na maging secretary noong nag-courtesy resignation, naalala mo? Noong ng lahat ng cabinet secretaries. ng courtesy resignation ang Pangulo. Hindi, pero si Yusek Cabral matagal na rin to sa DPWH. Siya po bukod sa Yusek for Planning Service, si Cabral din po ang may hawak ng Public-Private Partnership at Information Management Service. Malawak palang hawak ni Yusek. At sinabi pa ng mga bubuit na si Cabral din ang pinagkatiwalaan ni Secretary Bunoan, kaya halos lahat ng sensitive position sa departamento ay ibinigay na rin kay Yusek Cabral. Kaya but of course, isa lang to, si Yusek Cabral. Isa lang yan. Meron pa tayong isang narinig, kumbatsero. Ang isang tumutugon sa pangalang Ping Aliling. Ping Aliling? Jose Ping Aliling ng DSUD. DSUD yun na hindi pa nga yun ang pumalit kay Secretary Jerry Acosar. Hindi pa nga natin naririnig kung ano na mga performance niya sa 2 buwang nandiyan dyan siya sa DPWH. Wala tayong DSUD. Wala tayong marinig dahil wala talaga eh. Wala ba? Wala tayong mabalitaan eh. Wala ba? Wala. Ang narinig ko lang na mga nangyayari ngayon sa DSUD parang lahat ng may kinalaman kay Secretary Jerry Acosar ay nililipol. Yun ang kanyang accomplishment. Yan ang accomplishment niya. Ayos naman pala, Secretary Jose Ping Aliling. Ano itong balita namin, Secretary? Na kayo daw mismo ay nag-a-apply din na maging DPWH Secretary. Naman. Wala pang nagagawa doon sa bagong posisyon eh. Magpasiklab muna kayo. May iba pa palang pinupuntirya. Naman. Aliling. Talaga naman. Jerry Ba at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Eto na yung binabanggit namin sa inyong follow-up dun sa 15 anyos na babae na di umano'y binaril ng kasintahan dyan sa Nueva Ecija. Alamin natin ang follow-up update mula kay RH25, Grace Anzano. Coming, Grace! Ka Jerry Catunyi nalungkot dahil pumanaw na ang 15 anyos na dalagita na itinago nga natin sa alias na Lea. Nakaraan ang 5 araw nitong pakikipaglaban ay kamatayan. Ito ang kinumpirma ng kaanak at ng pulisya sa bayan ng Santa Rosa. Binawian ito ng buhay sa pagamutan sa hapon ng gabi. Matatanda ang binaril ang biktima sa ulo ng 18 anyos na umano'y kasintahan sa loob ng silid-aralan ng Santa Rosa Integrated School sa bayan nga ng Santa Rosa noong August 7. Bago nagbaril sa sarili ang suspect. Kapwa sila isinugod sa pribadong hospital at sa launan ay inilipat sa pampublikong hospital sa Cabanatuan City. Naisa ng dalhin sa Maynila ang biktima habang inihahanda ang kondisyon nito para sa isang mas malalim na operasyon. At para nga matanggal ang bala na nakabaon sa ulo nito. Ngunit hindi na nito nakayanan dahil hindi naging stable nga ang kondisyon nito. Patuloy ngayon ang investigasyon ng pulisya at inaalam pa rin kung kanino ang baril na ginamit ng suspect. Samantala, nakatakda namang ilimbing na ang suspect na binawian ng buhay noong August 8. At ang libing nito ay sa August 14, alas 9 ng umaga. Nabanggit na ba, Grace, kung bakit humantong sa ganon ang magkasintahan? Ang sa simula pa lang, ka Jerry, ay marami na tayo nakausap, mga ka-eskwela niya, kaklase, nitong biktimang babae, na ang relasyon nila ay
on and off. Parang nagko-cool off sila, gano'n. Tapos, eto nga, nagpunta yung lalaki para muli humingi ng makipagbalikan. Another chance. Another chance. Yes, kapigyan siya ng chance. Pero hindi siya kinakausap nito ng biktima na humantong at bigla na lang ay may baril palang dala-dala itong suspect. At yun, agad binaril yung biktima ng 15 anyos at siya sinunod na pinutukan din ang sarili. So, ganon. Kaya ngayon, sumasailalim ang mga estudyante at ang mga guro na nandoon nang mangyari yon para sa isang psychological distress. Para maalayan sila. Napakalungkot ng mga ending niyan. Isip-isipin mo, nagmamahalan yan sigurado dati. Baka nga hanggang ngayon nagmamahalan, nagkasamaan lang ng loob. Katampuhan. Mga bata pa. Tapos ngayon, pareho silang, nako. Ay, nako. Yung eskwelahan na yan, na nililinis, ano yan, Grace? Come again? Ano yan, itong video natin, may eskwelahan na nililinis? Oo, yun yung kuha ko noon, right after na mangyari yung pamamaril, inabutan ko pa na nililinisan yung pinangyarihan sa classroom mismo. Yung classroom. At saka yung mga gamit ng mga bata, naabutan ko pa na nagtakbuhan yung mga bata kaya ang nangyari, naiwanan yung mga gamit nila, mga bag, sapatos, at sa tinding yung matinding naranasan, nasaktihan nila. Kaya gano'n yung situation nun. At ngayon nga, inaayos na rin yung paglalagay ng mga security guard na maayos parang hindi na ulit mangyari yun. Pati mga magulang ay nagkaroon na rin ng pakikipagpulong, pinulong na ng mga management ng naturang paaralan para kung may nakikitang kakaiba ng mga kilos, kailangan talaga ahead of time ay napapaghandaan ito. Mahalaga, nakita rin doon sa mga pagpupulong na mayroon ng mga security guard na nagbabantay sa mga paaralan, which is halos lahat ng ating mga public school bihira ka talaga makita. Wala naman Oo. Ngayon, di ba, ang order sa mga barangay tanod, may utos ang DILG talaga na mag-deploy na ng mga tauhan ng barangay sa mga eskwelahan. Yes, totoo yan. Mahalaga na may mga security. At dapat talagang well-equipped at talagang well-trained. May alam talaga sa pagbabantay sa seguridad ng mga paaralan. Yes. Okay? So, yan yung ating follow-up report. Ito, RH25, Grace Vera Samsano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Grace. Masaklap, malungkot na ending ng kwento ng pagmamahalan ng dalawang estudyante. Samantala, dito naman sa QC, estudyante rin ito. Itong mga nabagsakan ng debris mula sa isang kondo. May follow-up dyan si RH5, Val Gonzales. Coming, Val! Jerry at Anthony, nakakordon pa rin at sarado itong pahagi ng sidewalk dito sa kanto ng Tomas Morato at Roses Avenue, Quezon City. Ito yung labing anim na palapag na gusali kung saan doon sa ikapat na palapag ay napakpak yung palitada na bahagi ng gilid nitong gusali. Bumagsak at tinamaan nga yung tatlong estudyante at dalawa rito ay patuloy pa rin ginagamot dito sa Capitol Medical Center. Bukas pa rin Jerry Anthony, kung makikita ninyo itong isang convenience store. Ayun, yung 7-Eleven. Itong 7-Eleven na ito na bukas pa rin. Alam mo, Jerry Anthony, maghahatid sa peligro dito sa mga pumupunta rito. Dahil tinitingnan ko yung nasa ikalabing-4 na palapag ay ito yung kitang-kita yung napakpak, yung ito siguro yung binabanggit na bumagsak din nung ilang panahon na yung nakalilipas. Ayun, yung portion na yun, yung maputi, ano? Ayun, yung maputi na yun. At medyo, sabi ng piloto nating si Utoy Gaddafi Jr., pininturahan daw, pero dahil dun sa kalumaan, ay kakulay na rin siya nitong palitada.
pero bumagsak. Mas malaki yung bahaging bumagsak doon sa Malaki nga, ikalabing-anim na palapag, Jerry Anthony, kung titingnan ninyo. Tsaka dyan, Val, kahit na maliit lang nakapiraso ng bato o nung simento, pag bumagsak dahil sa yan, taas na yan, tapos tatamaan ka sa ulo, kahit maliit lang yan, talagang magdedelika doon, tatamaan. Ay, sinabi mo pa, Jerry, lalo na yung konkreto, nakita ko kahapon na hindi basta-basta parang walang buhangin yung pinakapalitada mismo dahil purong simento. Oo. Ang tutulis pa nung mga bahagi. Pero ang binabanggit sa atin ng gwardiya kahapon nitong JCRB building. Ito yung initial daw ng pangalan na may-ari nitong lumang condominium na ito dito sa kanto ng Tomas Maratot Roses Avenue. Yung binabanggit niya, ayaw niyang kumpirmahin na Jerry Anthony na mayroon ding nangyaring insidente, pero marami dun sa mga taga rito sa lugar, yung mga bystander kahapon na inabutan natin, nagsasabi na hindi lamang isang beses o hindi lamang kahapon nangyari. Na may nalalaglag dyan. Hindi ba pwedeng in the meantime lagyan ng safety net yan? Lagyan na ng sahod. Magsahod na diyan kasi bukas yung establishment may papasok at may papasok diyan Oo, yung suggestion mo, Anthony, yun siguro yung mas makabubuti. O kaya, isara pansamantala na lamang itong convenience store. Pasintabit, paumanhin doon sa mga maapektuhan. Pero kung magkahatid naman doon sa peligro, doon sa buhay ng mga papasok dito. Dahil wala kang madadaanan, Jerry. Ayun na nga. Gilid mismo. Bangketa yan daanan tao talaga yan Daanan tao yan. Hindi pwedeng habang panahong sarado yung bangketa na yan dahil sa mga pedestrian, ayan, may tawiran pa dyan sa tapat na yan, no? Correct. Wala ka namang ibang dadaanan kundi bahagi talaga ng gusaling ito kung ikaw ay papasok dito sa convenience store na ito. Kaya malalagay sa peligro, lalo na Jerry Anthony, bawat tingin ko rito sa lalo na yung tapat mismo nung ikapat na palapag yung bumagsak na palitada. Tingin ko, ang daming mga crack. Ang daming mga crack. Luma, gaano kaluma na raw building na yan? Walang makapagsabi, pero base dito sa struktura nito, ay yung lumang na style pa. Lumang style pa ng gusali. Maging yung kanilang elevator, medyo luma na rin. Makikita mo na rin yung pugak na. Nandiyan ka ba sa mismong Roses area o sa Morato o yung tinutungtungan mo na yan? Etong tinutungtungan ko ay yung Center Island dito sa Don Roses Avenue. Roses. Yung ilang metro, siguro nasa 300 to 400 meters away mula dun sa Don Alejandro Roses Science High School. Ito yung paaralan ng mga estudyante, lalo na yung kambal at isa doon nag-aaral. Doon nag-aaral. Tumatambay kasi pumupunta dito sa lugar na ito yung mga estudyante dahil malapit lamang ako rito nakatira sa lugar na ito. Nakikita ko laging nadadaanan dito yung marami talagang bilang na mga estudyante dahil ito yung daan talaga yan. Madadaanan nila talaga ito. Yung iba dito nag-aantayan, yung iba naman ay dito nag-aantay ng kanilang masasakyan. Ng kanilang mga bahay. So ano action na ng Quezon City government, Val? Anong utos nila diyan? Pinag-utos na yung investigasyon dito sa insidente at sabi ng Quezon City Local Government Unit, papanagutin nila kung sino man yung dapat na managot dito sa hindi ka nais na insidente ito na malubang ikinasugat ng dalawang estudyante. Pinakilos na raw yung iba't ibang mga hensya ng lokal na pamahalaan. Kabilang na rito marahil yung Office of the Building Officials, City Engineering Office, at lalo na yung maglalabas ng kanilang investigasyon, ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ngayon na Jerry Anthony, nasa malubang kalagayan pa yung yung kambal na estudyante, pawang mga 12 anyos, na nandito sa Capitol Medical Center. Ang Capitol Medical Center ay isa tong sa ospital na malapit lamang dito sa pinangyarihan ng insidente. Kaya doon nadala yung ambulansya nung mangyaring insidente. Base doon sa aking nakita kahapon, dahil nandito rin kami kahapon na Jerry Anthony, nung matapos ang ilang minuto mangyari yung nangyari
mangyari yung insidente ay napakaraming volume ng dugo na nawala dun sa dalawang mga estudyante. Sana naman makaligtas yung kambal. Oo, at nananawagan nga ng tulong yung magulang ng kambal na estudyante, pero sa panig ng Quezon City Local Government Unit ay ang raw nilang asistihan sa pamamagitan ng Social Services and Development Department yung pangangailangan ng dalawang estudyante na ulitin ko, nasa critical pa rin ang kanilang kondisyon. Sino kaya pwedeng utusan na kagad yan ng Quezon City Government para lagyan na kagad ng ng safety net? Safety net. Mabilis lang naman yan. Sabihin mo, yung gumawa magaling gumawa nung waiting shed sa Commonwealth. Magaling 'yon. Talagang pag yun ay nilagay diyan, talagang yung kung may babagsak man, dadaos-dos na gano'n. Tapos ang tilapo noon doon na sa ilog. Sa ilog na. Sa layo. At kung meron mang mga foreign object na mahuhulog mula sa kanila. Lilipad yan. Hindi, matutusok dulo ng mga special na mga waiting shed. Talaga naman. Malaking bahagi ng Commonwealth Avenue. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ay kumpleto, Jerry Anthony, kasamang engineering office. Kompleto sila ng mga kagamitan at meron ding mahabang ladder na manlilit ito dun sa haba ng ladder ng Quezon City Government. Gawin na yung suggestion mo, Jerry, Antoinette Jerry, na lagyan ng safety net itong lugar na ito dahil nalalagay sa peligro yung kaligtasan ng mga nagtutungo dito sa isang convenient store para bumili dahil wala naman silang madadaanan kundi bahagi pa rin ng gusaling ito o lumang gusaling ito na 2 beses nang bumagsak yung parte nito dito sa may pinakagilid. Si Attorney Dale Peral pa ba ang nasa QC Engineering? Ang pagkakaalam ko, siya pa rin eh. Siya pa rin? Oo. Si Attorney Versosa kasi yung natatandaan ko si Gani Versosa ay siya yung building official. Sa Obo. Siya yung natatandaan ko. Action man yung mama na yun. Oo. Mabilis kumilos yun. Wala na siya? Ang pagkakaalam ko, mukhang napalitan. I don't know, ikukumpirma ko sige. Anthony, kung ka pa rin ang nasa Office of the Building Official. So dapat ay ma-actionan na ito para hindi na mauwi sa sisihan kung sakaling mangyaring muli sa ikatlong pagkakataon ang pagbagsak ng bahagi ng gusaling ito. Kasama ko pa rin si Utoy Gaddafi Jr. Ako si Val Gonzalez, DJ Ray Tsura sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, paring Den Makaranas. 17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 13 ng Agosto 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. DBM isusumiti na ngayon sa Kongreso ang panukalang 6.79 trillion national budget. Pangulong Marcos bukas na sa panukalang tsa-tsa para ayusin ang loophole sa konstitusyon. Mga opisyal at empleyado ng LGUs bawal sa online gambling. Dalagitang binaril ng dating kasintahan sa loob ng classroom, binawian na ng buhay. Guro,
sinapak ng kanyang estudyante nang hindi binigyan ng perfect score sa pagsusulit. Typhoon Goryo lumakas pa. Signal number 2, nakataas pa rin sa Itbayat, Batanes. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. bago ang detalye ng mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Yun! Dahil may nanalo na. Meron na. Andyan pala sa barangay sa Fort Bonifacio, sa Taguig. Maraming mapera sa BGC. Sa BGC ba yan? BGC yan. BGC yan. Ang ating RS6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Magandang umaga, tatanong ka, Sher, dito at BFD, barangay. May squirrel, no? Mayaman dito, may squirrel sa barangay Fort Bonifacio. Ayun, no? Squirrel, napakabili, oh. Yan. Ito sa barangay Fort Bonifacio sa Taguig. Zone 3, kung saan mismo ang barangay ang nakazone in BGRH, taga-barangay. Aba, tinan mo nga naman. Anik ka! Ang pinanonood niya yung cellphone Las Brothers. Very at ni Catherine. Ang paborito mo ito yung umaga. Yes! Dahil paborito mo ito yung umaga ang 2x2. Lagi ka nagsa-cellphone at nanonood ng 2x2 sa cellphone mo. Meron kang 1,000 pesos. Yehey! Sino siya ulit? Sherwin? Ano siya sa barangay? Chairman. Barangay chairman. Muse. Muse ng barangay. Walang project at ito, Muse agad. Dito, tanod po. Tanod. Ito ang Muse ng mga tanod. Tapos naman po. Okay naman, ngayon po, medyo kalmado na kasi nakapasok na pa mga estudyante. Ayun. Ito yung mamaya mag-uuwian at yung magpapasukan, yun po ang aming iya-assist. Ayun, ang galing, tama. Gabes Elementary School. Gabes Andres Elementary School dito yan sa barangay Fort Bonifacio sa Taguig. At dahil wala kayong radyo, walang radyo, cellphone. Ayan na. Umiikot na, may umiikot Wala kayong radyo. Ito, meron kayong DZRH. Meron kayong Pastor mini component. Thank you, tatay. Maraming salamat at Pastor. Yan, kasi dalawang taon na ang Pastor. Congrats! Sabi ko, masok ang mini component. Talaga. Mukhang nga pumoposing pa. Ayan, mini component. Kasi para kapag Visa H grocery, Visa H na yung pagdabigat ng extension of Visa H umbrella. Salamat po sa DCRS at sa Dos Portos. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa aking gumutong sa Visa H. Pakakay na sa Visa H Malakas promo. Ano lang, parang may topa. Kapag sa camera, isa pa nga yung gano'n. Masaya si ate. Pinagawa ng tulong. Dahil nagpapuntusod naman sa kapitbahay natin sa barangay Fort Bonifacio. Sherwin, may sweldo raw ba ang mga tanod dyan sa kanila? Magkano sweldo? Magkano? Magkano? Napuputol. Sherwin, napuputol. Hindi maintindihan. Ano raw? Pangirari ito, may Naputol na yung dalawa Honoraria. May honoraria. Ayaw sabihin kung magkano. Secret. Ayaw pang banggitin sa magkano. Sayang. Kung sinabi mo lang Kung sayang, hindi niya sinabi. Sayang. Ang laki nang nawala sa kanya.
Pero si Catherine ko. Ano lang siya? Oo. Good morning. Ano, magkano yung honoraria mo? Honorarium. Pero po kami 7,000. 7,000. Oo. 7,000 7,000 a month. Sherwin, gawin mo ng 2,000 yan. Tingnan mo na yan. Oo. Naglungkot-lungkutan ka lang nadagdagan. Di ba? Dagdagan tuloy. Nagahang na nagbabuffering na Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Ayun. Hindi po. Maraming salamat. Okay na. Napuputol. Thank you, Sherwin. Yung mga barangay tanod natin, kumbachero, yung mga volunteers lang yan Karamihan dyan talaga meron volunteer. Silang honoraria. Magkano? 7,000. 7,000. Kung pa yan, mga ulanit, arawin yan. Mga masisipag nating barangay tanod. Meron lang mga community na mababait din naman talaga. May nag-aabot. May nag-aabot sa kanila. Meron may pagkain din binibigay para sa mga mababait na tanod. Mababait na tanod. Sa mga tumutulong talaga. Ayan. Lalo na yung mga barangay, tumutulong sa mga estudyante. Pagtawid lang ng estudyante. Yun na nga utos sa kanila ngayon talagang bantayan ng mga eskwelahan. Pero yung mga barangay tagay, ay, wag na yun. Yun ang wag na yun. Pang-iinom lang yun. Pag binigyan nyo, tinutulungan yun. 7:25 ang ating oras. This time check is brought to you by AC. Tuloy ang mga pangunahing balita. Pinagsasapak at pinagtatadyakan ng isang grade 11 student ang kanyang teacher. Makaraang hindi siya bigyan ng perfect score sa kanilang midterm exam. Kinwestiyon ng estudyante kung bakit 18/20 lamang ang nakuha niyang score sa pagsusulit. Sinagot naman ito ng guro at ipinaliwanag na hindi niya binigyan ng perfect score ang mag-aaral dahil walang computation ang sagot nito. Humirit ang estudyante na taasan na lamang ang kanyang score ngunit hindi pumayag ang guro dahilan kaya niya ito pinagsasapak. Ay, pambira. May video pa pala Pambira. Ito ba yun? Ayan nga. Ayun ako. Ay sus, Mario Josep. Galit na galit. Ang dami pala. Ang dami. Nabaliw na Ay grabe, ayun ginulpi na pala tinadyakan pa Hindi lang sapak yan. Assault na, ilang taon bata, yung estudyante, kumbachero? Grade 11 Grade 11. Kung... Ayan tinan mo Ay sus, ayun nako. Ang tindi ng nangyari dito banat sa batang ito. Ayun, may umawat ng babaeng estudyante, tinadyakan pa Oo. Grabe mukhang ayun tinan mo nakaupo yung teacher sa kanyang desk nilapitan tsaka hindi grabe sinapok. Grabe tong karahasan ng ano ito, CCTV? Mukhang CCTV. May CCTV, kuha ng CCTV ayun grabe tingnan niyo at yung teacher pala babae. Ayun tingnan mo kung takot-takot na tama nung tinadyakan pa tinadyakan pa. Hindi, malala ito. Ayan tingnan nyo yung hataw may buwelo pa yung pag isang eskwelahan uli kung bachera. Mother, sana hindi nyo binanggit dito eskwelahan. Isang eskwelahan to. Hindi, dapat nakakalungkot naman to. Meron naman talagang mga bata na sobrang competitive. Saan to? Saan nangyari? Bugbog grabe mainam na lang po at hindi ho pala Pilipino 'yon. Pero
Hindi, ang totoo nun, kumbachero, di ba no isang araw Malaki yung lalaki yung may bata. binasa tayong balita no isang nakarang araw din. Di ba ganito rin? Estudyante, binigyan din yung teacher. Oo. Sinapak din. Meron isa, may binaril pa, di ba? May binaril pa pala. Mayroong diba? binaril. Pambihira. Ba't ba nagkakaganyan ng mga estudyante ngayon? Hindi lang dito sa Pilipinas. Kausapin niya natin si Dr. Camille Garcia, isa pong psychologist na kinausap na pala ni Kuya Angel kanina. Kaya isinulat na lang ni Kisses ang balita. Ano sabi? Matinding pressure sa ginagalawang mundo ngayon ang dahilan kaya maraming mga kabataan ang hindi maipaliwanag ang behavior kumpara noong unang panahon. Ayon kay Dr. Camille Garcia, psychologist mula sa Sacred Heart Clinic sa QC, maraming kabataan ang nakakaranas ng anxiety at depression na nauuwi sa marahas na pagkilos dahil hindi lamang sila sa kanilang magulang mapapahiya kapag hindi naabot ang mga expectations, kundi maging sa social media world. Ayun, kumbachero. Ginawa ni Garcia ang pahayag bilang reaksyon sa sunod-sunod na mga karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan ngayon. Narito po ang bahagi ng paliwanag ni Dr. Camille Garcia. Doc. Hi, Doc. Kailangan namin paliwanag mo, Doc. Yun naman pala. Kaya pala. Paano, Doc, yung... ganon. Yan po ang nawawalan tinig ni Doc. Dr. Camille Garcia. Yan, Samantala, pumanaw na ang 15 anyos na babaeng estudyante na binaril ng kanyang nobyo sa loob mismo ng classroom sa Santa Rosa Integrated School, Santa Rosa, Nueva Ecija noong Agosto 7. Ito ang kinumpirma ng kanyang mga kaanak sa kanilang social media post. Unang binawian ng buhay ang 18 anyos na suspect sa pumaril matapos barilin ang sarili. Matatandang naisugod pa sa ospital ang biktima at ang suspect matapos ang nasabing insidente, ngunit ngayon parehas ng binawian ng buhay. Naglabas ng direktiba ang DILG na nagbabawal sa pag-access sa mga online gambling platforms ng lahat ng opisyal at empleyado ng mga lokal na pamahalaan sa bansa. Sa kautusan ng DILG, ipinagbabawal sa sinumang opisyal at elected local officials at empleyado na makilahok sa anumang uri ng online gambling. Nagbabala si Secretary John Vic Remulla na ang sinumang mapapatunayan lumabag sa kautusan ay maharap sa mga kasong kriminal at administratibo. Kung malalaman. Pero alam mo, kumbachero, ito online gambling to. Yung sa casino. Yung casino ay bawal po, pero andun din. Laman din ng mga casino ang maraming mga empleyado ng gobyerno. Malala, kilala ba ng mga taga-casino kung sino lahat na empleyado ng gobyerno? Hindi nga. May nagkwento nga sa akin isang araw pero banggitin ko na dyan sa may Suler dahil lumapit ang Suler sa mga ibang LGU dyan. Nako, nagkakasalu-salubong daw ang mga mga empleyado ng gobyerno. Baka sabihin baka sabihin hindi, baka naman namamasyal lang dun sa nakaupo sa slot machine. Dapat na isa. Kaya dapat wag nilang ipagbawal ang cellphone diyan Bawal kasi picture. Dapat para ma-picturean yung mga taga-gobyernong nagsusugal. Ito online gambling. Paano mo mahuhuli? Paano mo malala? Pahuhuli ba sa yung nagsusugal na yan na taga-gobyerno? Sinasabi na tama, napatama tuloy si retired Supreme Court Justice Jose Catral Bambit Mendoza. Birthday niyan ngayon. Birthday niya ngayon birthday niya. Justice Jose Catral Bambit Mendoza, happy birthday po. Si miyembro din ng Judicial and Bar Council. Ayan, naku, busy ngayon ng JBC sa paghahanap ng bagong ombudsman Si NBI Assistant Director Glenn Recarte. Birthday din yan. Birthday din yan ngayon. Tsaka si Dr. Sam De Lasa. Birthday din yan. Ang nagtatanim. Hindi tanim ebidensya. Hindi tanim ebidensya, hindi tanim bala kundi buhok. Buhok. Nagtatanim ng buhok
Facebook. Ayan, Dr. Sam De La, happy birthday! Si Ninang Risa Moises. Uy, Ninang Risa Moises ng Genesis ng Bus. Genesis Bus. Happy birthday din niya ngayon. Tingnan mo nga naman dami nagbe-birthday ngayon. Opo, Mayor Wes Gatchalian, in-announce na namin yung birthday niya nung nakarang araw pa. Ginawa namin commercial. Opo. Kaya lang, kung kailan na namin ginawang commercial, nung pa kayo hindi nakinig. Kaya hindi na po namin kayo babatiin uli ngayon ng happy birthday. Kahit na nakikinig pa kayo. Tama. Tama, sabi ni Kuyang Els Bartolome. Ayan. Kawawa nga daw yung mga estudyante na ganyan, kawawa ang mga guro sa ganyang mga estudyante. Tama. Pero alam mo, kumpatsero, na kapag napakinggan ko kasi si Doktora Camille kanina ba in-interview ni Kuya Angel Ang isa po sa factors daw po kung bakit nagkakaganyan, sobrang competitive yung mga bata, kung bakit nape-pressure, sapagkat naka-expose din sila sa social media. Oo nga. Yung bang gustong-gustong pinagmamayabang sa social media. Yun na nga. Oo. Nung araw kong batsero, wala namang ganyan. Ngayon yung nanay nagka-high honors lang yung anak nakabalandra na sa social media, pati grades. Pati grades, pinagmamalaki niya yung grades ng anak niya. Sino ba naman? Del proud parent. Proud parents. Nung araw, wala namang ganyan. Wala. Pagka umuwi ka sa bahay niya, sabi, nanay, first honor po ako. Sige, magsahin ka na. Ngayon, dahil may social media. Ayan. Susunod! Tito Bo! Uy, bakit totoo ba ito? Ipinagbabawal daw o ipinaiiwas daw ang pagkain ng dalagang bukid? Ha? Hindi pala. Dagang bukid. Dagang bukid pala ito. Mag-aaway talaga tayo Lalo dalagang bukid. Lalo ngayon, kumbatsero, mas masarap yung lalaking dalagang bukid. Yung sarsyado, di ba? Sinarsyadong lalaking dalagang bukid. Sorry po, isa pong pagtutuwid. Dagang bukid pala ito. Talagang yung iba papapasigaw na ganyan. Ayun naman, di pa kayo kasi nakakatikim ng daga. Adobong dagang bukid. Yung adobong tuyong-tuyo. Sabaw pa lang, ulam na. Dagang bukid dagang bukid. Tsaka pag nakatikim pa kayo ng palaka, nako, sinasabi sa inyo. May balita tayong bawal na. Kumbatsero, ibinawal na po ng gobyerno ang YouTube, Facebook, Instagram at iba pa sa mga 16 years old and below. Nako, patay kayo. Totoo ba yan? Patay kayo ngayon. Totoo ba yan? Patay kayo ngayon. Yan, di ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Gustong-gusto pa rin nagwawalis-walis sa bakuran, lalo na kapag hindi naman umuulan. Talaga, malakas pa rin, Oo. Bilib talaga ako dyan kay Nanay Benny. Pero siyempre, nag-aalala pa rin ako. Kaya naman bilang anak, gusto kong siguraduhin na healthy siya at malakas siya. Ayan, tama ka dyan, kumbatsero. Kaya naman, araw-araw, ipinagtitimpla namin siya ng N+ Gold. Yun. Lagyan mo lang ng 6 scoops ng ang isang baso ng tubig para malasang-malasa. At ready na ang isang healthy serving na kailangan niya para manatiling malakas at masigla. Hindi ko lang siya basta inaalagaan kasi sa bawat pagtitimpla ng N+ Gold para kay Nanay Benny na ipapakita ko ang tanda ng aking pagmamahal. Ano pang iniintay ninyo mga kumbatsero? Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstore at iba pang kilalang drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. $7:51 ang ating oras. Nasa linya natin na DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito.
Magandang umaga, magandang morning pala, Jerry Katanin. Ay, Secretary, kumusta na po si Mayor Lubigan? Hindi ba kayo Nabigla nyo doon kahapon. Nadali nyo si Mayor Lubigan? Baka naka-duster pa yun sa bahay. Nag-meeting. Toto paliwanag tuloy Sabi surprise sabi ni Presidente sa akin, pumili ka na mayor mo. Doon sa capital city ko, yung kung nasaan yung Kapitolyo, yun ang tinawagan ko. Kakaligo pa lang nung tumawag, buti na. Pero tama naman yan, Sec, di ba? Ang mayor, ang governor, public official, kahit nasa bahay, talagang trabaho pa rin. Pinupuntahan ng mga tao Opo, puntahan mo talaga. Opo. At kaya walang oras na sasabihin nasa opisina. Hindi yan 8 hours lang na nagtatrabaho. Pagkatapos ng 8 hours, tapos ng public service. Kaya 24/7 po basta elected local official. Okay. Puntahan natin itong sa mga eskwelahan, sunod-sunod na pangyayari sa eskwelahan. May utos kayo sa mga barangay, Secretary? Opo, pinapadesignate ko po ang mga kapitan natin na maglagay ng tanod sa mga eskwelahan, sa kapaligiran ng eskwelahan, para may matatakbuhan ng mga bata. Basta may bullying na nangyayari. Marami klaseng bullying, may emotional bullying, may physical bullying. Dapat may alam nila na meron silang matatakbuhan. Kasi maraming kami nakukuhang complaint, nag-usap ni Secretary Angara na kailangan gumawa tayo ng mahakbang para matigil lahat to. Hindi ho ba kailangan ng training dyan o seminar man lang sa mga taga-barangay kung paano i-handle, lalo mga bata yan mga estudyante, Secretary? Pareho na rin sa away matanda yan, pipigilan mo lang. Ayun lang naman para mapigilan ang dapat talagang umaareglo niyan, yung mga guidance counselors sa mga eskwelahan. Pero minsan hindi nila mapuntahan, kaya mabuti na lang may tanod na doon. Lalo na yung mga malalaking bata, malalaking lalaki. Hindi mapipigilan niya ng basta-basta Kailangan may lalaking kapwa lalaki na kaya pumigil sa kanila. Yun po namang sa security ng school, katulad nung nangyari sa Nueva Ecija, nakapagpasok ng baril po sa eskwelahan, Secretary. Oo nga po. Wala naman tayong mental detector, tsaka hindi naman natin kagawa ng talaga na mag-inspection ng bag. Hirap po yun. Sa isang eskwela na 4,000 estudyante, parang halos imposible naman i-check mo lahat ng mga estudyante. Tsaka sa kadabi-dabi ng ating mga eskwelahan, may lang nangyari na ganyan na may nagbarilan sa loob. Grabe. Pero siyempre gagawa pa rin kami para hindi na maulit yan. Kuno pala, ang update po pala namin na Secretary, namatay na rin yung batang babae kanina. Namatay na rin. Nakakalungkot tong pangyayari nito. Opo. Well, anyway, meron pa kaming isang tatanong sa inyo. Maganda po ito at sana maipatupad. Meron daw po kayong directive sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno, elected man o kaya appointed o kaya mga kawanilang sa mga LGUs, na bawal mag-online gambling. Apo, kasama po dito ang kapulisan, kasama po ang DGNP, kasama po ang mga bombero. Bawal po ang online gambling. Sa aking pananaw po, pinag-usapan po namin na aking mga abogado na mga undersecretary, ang PAGCOR po ay pinagbabawal ang lahat ng mga government functionaries na pumasok sa mag-casino. Actually, yung pumasok pa lang yata bawal no? Sa casino, yung pwede fiscal na casino. Tulad po, nakain po ako sa Soler, pero sa gambling floor, bawal po. Yung gambling floor. Opo. Sa aking pananaw, ang physical gaming at saka online gaming, pareho lang yan. Opo. Dapat bawal silang magsugal kasi it's a betrayal of public trust. Unang tatanong ng tao dyan, sa kumukuha ng pera para magsugal yan. Diba? Kaya kung bawal ang physical, dapat bawal talaga ang online. At dapat ehemplo mga elected officials at lahat ng mga kawani ng DILG. Effective immediately to? Opo, effective immediately po. Opo. Paano po, paano malalaman? Normally, yan sa cellphone lang. Cellphone lang Meron ba kayong mga sikreta diyan? Una po, kasama po rin sa directive ay
sa lahat ng mga lahat ng Wi-Fi hotspots ng mga government buildings ay dapat automatically naka-filter off na. Yes, pwede yun. Tama. Ayun ang number one. Number two, magsasabit po kami sa PAGCOR ng listahan ng lahat ng kawani ng local government. Para merong pwede rin submit sa mga operators. Ang operators po kasi meron silang practice na know your customer. Yes. Dapat alam po nila kung KYC. Yung KYC na po yun, kailangan gumawa sila ngayon ng sarili nilang programa na ma-identify nila according to the names that we've given them. Diba? Sige po, guide pa. Kausap ko po ang GCash na ibibigay rin namin yung pangalan na ipagbabawal namin yung transaction between GCash, PayMaya, and the gambling websites. Hindi sila pwede gumamit ng payment portal na gamit yung mga popular na sites sa atin na katulad ng GCash at PayMaya. Opo, maganda po yan. Pero yan po ba during office hours lang o kapag tapos na opisina, pwede na? Pwede na. Hindi po, ang PAGCOR regulations po ay 24/7. Kahit weekend. Pwede. So pati ang online gambling. Ito lang sa physical space, ang physical space, ginawa ko lang, in-extend ko lang hanggang online. Hanggang online. Pero Secretary, alam niyo po ba na yung pagbabawal sa physical gambling areas sa mga local government employees ay hindi rin naman na ipapatupad kasi hindi naman kilala ng mga taga-Soler, halimbawa, taga-Okada, lahat ng mga empleyado ng gobyerno. Ngayon po, kaya nga magbibigay na kami ng master list yung namin para may know your customer na sila. Kasi po, lahat ng casino naman meron silang facial recognition ID. Alam nila kung sino nadadaya. Sana po, makagawa sila ng hakbang na basta government employee at binigay namin sa database namin ay ma-identify kagad nila na bawal sila doon. Gandang balita yan, sir. Support, nasa likod nyo kami yan. Pati nasa harap at sa tagiliran. Mag-aabang ng update dyan. Thank you, Secretary. Salamat po. Secretary John Vic Remulla, DILG. Ay. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Oy, kung ang kailangan nyo ay reliable at stylish crossover SUV na ang presyo hindi aabot ng 1 milyon, dito na ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines. Para sa iyo yan, sigurado. Sa presyong 998,000 pesos, ang all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV at mayroong 1.5 liter 4-cylinder engine paired with 9 CVT transmission para sa maswabe at fuel-efficient na drive. Sa loob po ng Tiggo Cross ay may sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display at compatible po ito sa Apple CarPlay at Android Auto. Tingnan mo nga naman yan, mas conveniente lalo na para sa inyong mga long distance road trips kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Para naman sa inyong peace of mind at worry-free ownership, ang all-new Tiggo Cross ay may 5-year bumper-to-bumper warranty, 3 years of free roadside assistance at 3 years of preventive maintenance service o PMS. Ayan, kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Yun! Happy birthday kay Samantha Aris Santos from Tatay Ruel Santos at congratulations kay Greg, yung kasama natin nag-retire dito. Yung anak pala niya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Administration cum laude. Konting yabang. Sa University of Makati. Congratulations sa Greg at sa iyong anak. At si Gregorio Servano Jr. Junior pala yun. Manang-mana sa nanay. Ay, ito na po yung sinasabi namin. Ipagbabawal na po ng gobyerno ang YouTube. Naku po! Ang Facebook. Naku po! Ang TikTok. Ang Instagram. Ayan na.
mga social media platform sa mga may edad 16 below. Ayan, ano ba? Below 16 o 16 below. Nandito below 16. po yung Yuel, ready na ba? Yung pahayag ng Pangulo. Pahayag ng Pangulo. Narito na po ang pahayag ng Pangulo. Pakinggan po ninyo. Social media companies have a social responsibility. That's why today we're pleased to announce that our government is tabling rules that specify which types of online services will be captured in our world-leading laws. Importantly, following advice from the eSafety Commissioner, young people under the age of 16 will not be able to have accounts on YouTube. They will also not be able to have accounts on Facebook, Instagram. Snapchat, TikTok, X, amongst other platforms. We want Australian parents and families to know that we've got your back. We know this is not the only solution and there's more to do, but it will make a difference. We know as well that there are those who will say, young people will find their way around it. That's not a reason to stop the other laws that we put in place about alcohol consumption or about purchasing of tobacco or other areas. Okay na yun. So tama po, ang inyong napakinggan ay hindi po si Pangulong Bongbong Marcos dahil si BBM ay British accent. Itong narinig po ninyo ay Australian. Si Prime Minister Today is Monday. If you want to die, go here to die. So sa Australia po yan. Ayun, nako, napakaganda po nito, ano? Napakaganda. Ito po sagot ni Prime Minister Anthony Albanese at ng gobyerno po ng Australia sa pakiusap na ng mga magulang na Australiano. Dahil ang kanila pong mga anak ay lokong-loko. At ang dami na pong naging masamang epekto ng social media sa buhay, pagkatao ng mga kabataan na naapektuhan na rin po ang pamilya. Kaya yun daw pong oras ay gagamitin na ng mga bata sa kanilang mga pamilya. Pamilya, sa pag-aaral, physical activities at iba pa. Ang tanong, kung kaya ng Australia, kaya ba natin dito? Sigurado, mambababag, mang-aaway. Freedom of speech! Freedom of speech! Pero, ang tanong, kaya ba natin dito yan sa Pilipinas? Kaya yan. Basta sama-sama. Kayang-kaya! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! So let it rock, let it roll. Here's a DOH reminder for your